Ngayon ko lang narinig yung sinabi ni Saldico na ang pera, dinadala nila ang mali-maliit ang pera kay President Bongbong BBM Marcos. Ang sabi ni Pangulong Marcos, mahiya naman kayo. Ang sabi niya, ikulong ang nagnakaw. Ang hamon ko sa kanya, President BBM Marcos, ikaw ang mastermind. Ikaw ang dapat mahiya. Ikaw ang dapat ikulong ng sambayanang Pilipino. Nako mga kaibigan, breaking news po. Itong dating congressman na si Mike Defensor, mga kaibigan, ay may matinding hamon po dito kay Bangag, mga kaibigan. Ikaw ang mastermind. Ikaw ang dapat makulong. Yan ang panawagan ng taong bayan. Dapat po, talagang bumaba na po siya sa pwesto dahil tinuturo na po siya, guys. Tinuturo na po siya ng dating Congressman Zaldico. At hindi lang yan, pati yung kapatid niya na si Ate Senator Amy Marcos, itinuro na rin ang kanyang mga pamilya po, or ang first family po, mga kaibigan. Hindi lang po si hindi lang po si Bangag. Kasama po si Palaka, kasama din po dyan si Sandro Marcos, mga kaibigan, nalulong po sa ipinagbabawal na gamot. Nako, ito pong si Mike Defensor, guys. Ito na yung sinasabi natin. Matindi na po talaga itong hamon na to. Kailangan po, mga kaibigan, talagang panindigan po. Dahil hindi na po talaga, wala na. Kumbaga, hindi na po ito, the end is near. The end is here, mga kaibigan. Ang katapusan na talaga ito ni Bangag po. Dahil marami na pong nagsasalita, guys. Pati yung mga magagaling na abogado, pati yung mga magagaling na mga professor po, or mga political analysts. Iisa lang po ang kanilang sinasabi, mga kaibigan. Pwede na pong gawin itong legal basis po ang nangyari kay Bangag. Unang-una, nilaglag po siya ni Zaldico sa korupsyon. Pangalawa, nilaglag naman siya ng kanyang ate sa droga. Grabe, dalawa 2 and 1. 2 and 1, mga kaibigan. Back to back. Biruin nyo, guys, dalawang beses po siya nilaglag. Matitindi po. Talagang itong naglaglag sa kanya, mga kaibigan, ay talagang mga legit po ito, guys. Lalong-lalo na po ito kay Zaldico. Dahil kahit anong gawin niya dyan, wala po siyang lusot dyan. Lalong-lalo na po kay Ivy Marcos, wala din siyang lusot, mga kaibigan. So saan po siya pupunta? Saan po siya pupunta kundi sa kulungan? Di ba? Malamang sa Pasko, sa kulungan po siya magpapasko, mga kaibigan. Dahil grabe na po ang kanyang ginawa, guys. Patong-patong na po ang kanyang problema, mga kaibigan. At hindi lang yan, meron pa siyang bagong problema ngayon, dahil pati yung mga international media po, international press ay umabot na po, guys. Kumalat na po ito, mga kaibigan, itong pasabog ni Amy Marcos. At ang sabi po sa isang source, mga kaibigan, ay umabot na daw ito sa Amerika at alam na po ni President Donald Trump. Naku, ano kayang gagawin dito ni Trump? Umabot na rin po ito, mga kaibigan, sa ASEAN, Alam nyo naman yung ASEAN, di ba? Umabot na po ito sa ASEAN, mga kaibigan. Ito makinig kayo mabuti. Next year po, guys, next year po ang Pilipinas po ang magiging host sa ASEAN. Nako, matutuloy kaya, mga kaibigan, ang ASEAN next year? Dahil ayon po sa mga source, mga kaibigan, ay mukhang tagilid na po talaga etong si Bangag, guys. Dahil nag-usap-usap na po ang mga leaders, lalong-lalo na po sa Southeast Asian, mga kaibigan, at syempre sa iba pang mga sa iba pang mga katulad ng Amerika, na mukhang meron po silang pinag-uusapan, mga kaibigan, kung ano pong nangyari sa Pilipinas, dahil ang nagpasabog po ay ang kanyang sisterette. At syempre, mga kaibigan, ito pong si Zaldico, guys, pwede na po yung, alam nyo, mga pasabog po ni Zaldico, mga kaibigan, pwede na kasing gamitin yun di ba? Pwede nang gamitin yun Kahit sabihin nila, guys, na hindi tatayo yan sa korte, sige, hindi tatayo sa korte yan. Pero
pwede po siyang gamitin as legal basis. Katulad din sa ginawa ni Senator Amy Marcos, pwede rin gamitin as legal basis po sa mga nangyayari. Ako ayaw kong sabihin impeachment kasi alam naman natin guys na ang impeachment po ay talagang mahirap yan. Katulad po ng sinabi ni Atty. Torion o kaya katulad ng sinabi ng iba pang mga abogado. Hindi talaga magpo-prosper yan kasi alam naman natin yung impeachment. Saan magagaling ang impeachment? Magagaling ang impeachment sa Congress. Siyempre, pag Congress, guys, alam na natin kung anong desisyon nila. Alam na natin, guys, kasi ang impeachment po is a political process and it's a numbers game. So, alam na natin pag sa proseso yan, sa proseso pa lang sa Congress, wala na. Hindi na nila i-approve yan. I-decline na po nila yung impeachment. Kaya ang pinakamaganda talagang solution dyan, hindi po impeachment. Kung hindi guys, talagang papatalsikin na po siya sa pwesto. Dahil sabi ko nga sa inyo, umabot na po ito sa international media, international press, at syempre guys, sa ating mga karatig bansa. Dahil, once again, uulitin ko sa inyo, tayo po ang magiging host sa ASEAN next year. Nakakahiya yun, di ba? Biruin mo, host tayo guys. Ha? Host tayo. Tapos, sasabihin, yung presidente nyo, isang bangag, nakakahiya yun. Mga world leaders po ang haharapin mo dyan, mga kaibigan. Di ba? Alam nyo na may ASEAN, di ba? Oh, alam na po, malalaman na nila guys. Kumbaga, alam na nila na itong si bangag ay bangag. Kaya nga tawag sa kanya, bangag. Kaya po mga kaibigan, wala na talaga. Checkmate na po guys. Ito na talaga ang katapusan mga kaibigan. Kumbaga, parang ticking bomb to no? Parang TikTok, sabi nga ni Kapitan Dado, TikTok. Parang nag-aantay na lang tayo guys kung kailan po ito magaganap ang pagbaba sa pwesto nitong si Bangag mga kaibigan. Kaya sabihin pa niya na ayaw kong bumaba. Magmamatigas ako, ayaw kong bumaba. Hindi. Kailangan mo pa rin bumaba. Bakit? Sabi ko nga sa inyo, meron na po tayong basihan na kailangan na talaga niyang lumisan diyan sa kanyang pwesto. Kasi pag hindi niya ginawa yan, talagang mapapahiya na po talaga tayo mga kaibigan. Lalo na po sa international community. Sinusuka po guys mga kaibigan. Sinusuka siya guys. Grabe. Matindi po ang mga reviews. Matindi po guys mga comment. Samot-saring mga komento, mga reaction. Grabe mga kaibigan, hindi mo matik. Dahil, naku, ewan ko lang kasi po, ang Pilipinas guys, di ba, ano tayo sabi nga nila mga kaibigan, number 1 tayo sa Kristiyano, pagiging Kristiyano di ba? Number 1 tayo sa pagiging Kristiyano mga kaibigan. Pero, yung namumuno, grabe, Hi na hi! Hi! Oh, mamaya pag-usapan po natin yan. Meron pong pahayag dyan, si Miss Malutikia. Pakinggan po natin guys, kung paano niya po ito sinupalpal si Auntie Claire, no? Dahil, syempre, pinipilit niya, alam mo naman si Auntie Claire, pinipilit niya yung gusto niya, kahit alam naman niyang mali. Sabi nga nila Auntie Claire, magkano ba? Alam niyo ba guys, may nakita akong post kanina, may nakalagay doon, ang sahod pala ni Auntie Claire, ito ewan ko lang po kung tama po ito guys. Ang sahod daw ni Auntie Claire mga kaibigan ay tumataginting daw na 600,000 a month. 600,000 a month. Tapos meron pa daw mga pakimkim mga kaibigan. Hindi pa kasama yon. So aabot po ng milyon-milyon ang kanyang sahod guys. Biruin nyo, napakalaki ng kanyang sahod. Mas malaki pa ang sahod niya sa mga senador at mga congressman. Mas malaki pa sahod niya sa presidente. Itong si Auntie Claire, grabe naman. Totoo ba yan? Paano yung mga pakimkim? May mga pakimkim pa daw kaya aabot ng milyon ang kanyang sahod. Di ba? Kaya ganun na lang siya kayabang mga kaibigan. Ganun na lang po siya kayabang kasi ang laki pala ng sahod niya guys. Sobra. Para lang po protektahan niya itong bangag na pamilya. Kaya po mga kaibigan, talagang kumbaga paldo na siya Paldo
Paldo-paldo na po siya mga kaibigan. Oh, so mamaya pag-usapan po natin yan. At ito ito po, ano pong nangyari dito kay Lacson? Nako guys, meron pong pasabog si Lacson mga kaibigan na mukhang meron pong fabricated na nangyari guys. Mukhang niloloko po talaga nila ang taong bayan. Pinaikot-ikot nila. Ito po, ipakita ko po na sa inyo yung sample para po mga kaibigan, mabigyan po kayo ng idea guys kung ano po itong sinasabi ni Foodinet na mukhang meron pong nangyayaring fabricated po na mga salaysay or mga narrative na galing po dito kay Zaldico. So ano po ito? Ito, ipakita lang po natin. Ayan po mga kaibigan, maniniwala ba kayo dito guys? Wait lang ano lang po natin. Ayusin lang po natin para maganda po ang para makita nyo yung pinaka source or amount yung sinasabi nitong ayan maniniwala ba kayo dito mga kaibigan? Grabe itong si Lacson kanina po ito guys, nagkaroon kasi sila ng Senate tawag dito, ayan kanina kasi nagkaroon sila ng inquiry sa Senado mga kaibigan patungkol po sa budget deliberation, tapos naungkat po ito guys. Maniniwala ba kayo dito sa sinabi po ni Lacson mga kaibigan? Kaya nga sabi ko sa inyo guys, mukhang pinaikot-ikot talaga ang taong bayan. Dahil pinapaniwala po nila guys na itong si Zaldico ay nagsasabi o nagpapasabog, may pasabog, may isiniwalat. Yun pala mga kaibigan, mukhang sa tingin ko gusto pala nilang sabihin na wala daw kinalaman itong si Bangag sa 100 billion pesos na insertion. Biruin nyo guys, si Lacson po ang nagsabi nito. Di ba? Ayan grabe po ito mga kaibigan. Grabe na po itong kumbaga binaliktad po nila lahat ng kwento guys. Binago nila lahat ng naratibo. At isinisi po nila sa ibang tao mga kaibigan para maabsuelto po etong si Bangag. Kaya nga sabi nga nila mga kaibigan magkano na naman kaya ito? Magkano na naman kaya ito mga kaibigan? Ito po basahin nga natin. Ang nakalagay po dito guys, nilinaw di umano ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na walang kaalam-alam. Tinawa, ulitin ko sabi niya walang kaalam-alam. Grabe, wala daw kaalam-alam. BOBO, walang kaalam-alam. Tangi walang kaalam-alam. Ayan nakalagay walang kaalam-alam si Pangulong Marcos Jr. sa umano'y 100 billion budget insertions na ibinunyag ni dating ako Bicol's Representative Zaldico. Wala daw alam. Julol! Niloloko pa tayo Wala daw alam mga kaibigan itong si Bangag guys sa 100 billion insertion, 100 billion pesos insertion. Sinong niloloko nito mga kaibigan? Sinabi na nga di ba? Sinabi na po yan. Isiniwalat na po yan mga kaibigan na meron po talagang 100 billion insertions. Kaso lang, ang sabi po ni Zaldico mga kaibigan ay hindi daw siya kumita dito. Ni Singtondaling wala daw siya natanggap. Nako, yun lang. Opo, alam mo sa totoo lang, hindi na po nila pwedeng bawiin yan Hindi na nila pwedeng depensahan yan kasi wala na, sinabi na Di ba? Ngayon pa lang kayo nag-explain, medyo ang tagal-tagal na rin yan. Nakailang video na po siya, 4? Nakailang part na ba? Part 1, Part 2, Part 3, Part 4. Parang may Part 4 yata pero yung Part 4 pa po mga kaibigan, parang yun yata yung unedited na video po na pinakita po nitong si dating Congressman Zaldico. Patungkol pa rin po ito mga kaibigan sa kabalastugan po nitong si Bangag at saka itong si dating speaker po. Tandem kasi sila guys Tandem po sila. Ayan nakalagay po ito ngayon sa isang mainstream media. Naka-headline na po ito guys. Ayan Lacson clears Marcos in Zaldico's kickback claims. Says two officials misrepresented pala ang term. Misrepresented president. Biruin nyo guys. Misrepresented mga kaibigan. Alam nyo ba ibig sabihin nun?
Ha? 100 billion, sasabihin mo, misrepresented by the President? Sus, grabe naman talagang kalokohan ito. Pangloloko na po ito, mga kaibigan. Ha? Para bang sasabihin mo, hindi niya alam. Kasi iba yung naitukoy nila. Naibigay sa ibang tao yung 100 billion. Parang ganon ba? Nabigay yung 100 billion daw sa ibang tao. Hindi daw kay Marcos yun. Sa ibang tao daw yun. Wow! Galing! Ha? Galing mo naman, Pinky! Ha? Ang galing ni Pinky, no? Ang galing mag-isip, no? Oo, bio-bio. Si Sergeant Gutesa, sabi niya, Sir, ang dami po naming pera pinamimigay sa media. Si Sergeant Gutesa, sabi niya, Sir, ang dami po naming pera pinamimigay sa media. Ang sabi ko, Sergeant Gutesa, mas maganda na ikwento mo yan kay Senador Marcoleta. Mas magandang siya ang makadinig dahil siya naman ang taga-pamahala, ang pinuno ng Blue Ribbon Committee. Kaya po nagkita kami. Sabi ko kay Senador Marcoleta, Kadante, pakinggan mo lang. Sabi niya, Mike, totoo ba yan? Yan bang taong yan kilala mo? Sabi ko, pakinggan mo. Dinggin mo ako ano sasabihin niya at magugulat ka. Nagkita po kami. Kinuwento ni Sergeant Gutesa kung ano yung ginagawa nila na bigayan ng pera. Ang katunayan no, ngayon ko lang nalaman na yung isang maleta pala kaya maglaman ng 48 million pesos. At yung pala pong 1 milyong piso, ang kalagahang bigat ay 1 kilo. Hindi na ho sila nagbibilangan ng pera. Kinikilo ang pera para malaman kung magkano. Magugulat kayo nung kinuwento niya. Disyembre, isang delivery, 2.5 billion pesos ang dineliver. Inaakyat sa bahay ni Saldico, mula po Valle Verde, may bahay si Saldico. Doon po kinikilo pera, binibilang, ilalagay sa maleta. Dadalhin sa bahay ni Saldico, diyan po sa Shangri-La Horizon sa BGC. Inaakyat lahat ng maleta at binababa muli. Hindi ko po maintindihan, tinanong ko, Sarge, bakit inaakyat pa yung maleta, ang bibigat, pagkatapos ibababa muli? Sabi niya, Sir, hindi ko rin po alam. Pero ganun po ang aming ginagawa. Ngayon ko lang napagtunton na yung palang mga maleta, kinukunan ng litrato para malaman ang delivery kay Speaker Martin Romualdez. Ngayon po, nung una, si Sergeant Gutesa sabi niya, hindi ko kailangan ng protective custody o proteksyon ng Senado. Sabi niya, huwag niyo na rin po akong isama sa Witness Protection Program. Sasama siya sa mga kasama niyang Marines. Noong una, hindi po kami nakapag-usap ng direkta. May nagsasabi lang po kung ano ang kanyang mensahe. Ngayon, ang huling mensahe nung nakaraang 2 linggo, hindi na po siya pinoproteksyonan. Siya po ay kinukulong na, illegally detained ng kanyang mga kasama ng MC2 ng Philippine Marines. Alam niyo po, ang kinakaawa ko, naintindihan ko, si Sergeant Gutesa, napapirma na po nila ng affidavit. Umatras na.
iniba na ang kwento. Ang sabi niya, si Defensor at si Marcoleta ay babayaran daw siya sa kanyang sasabihin. Binidyo si Sergeant Gutesa, pero hindi po ako galit. Kahit na baguhin niya kwento, naintindihan ko. Dahil pag ang pamilya mo, ang asawa mo, ang mga anak mo, ang tinakot, naintindihan ko, Sergeant Gutesa, huwag kang mag-alala, naintindihan ka ng sambayan ng Pilipino. Grabe mga kaibigan, pasabog po ni Mike Defensor, guys. So, wala na pala talaga, hawak na pala talaga si Gutesa ng mga Philippine Marines. So, illegal detention po mga kaibigan. Kumbaga guys, kinulong na siya. Kinulong na pala talaga si Gutesa at kinunan daw siya ng video mga kaibigan at nagsalita po siya. At ang sinasabi niya doon, na babayaran daw siya ni Marcoleta at ni Defensor para lang po magsalita. Grabe no, grabe pasabog no. Kailan kaya ilalabas yung video na yon? Baka siguro mga ilang araw ilalabas na yan. Kasi tinakot yung pamilya eh. Tinakot eh. So nakakagulat itong pasabog ni Mike Defensor mga kaibigan. Ibang klase. So wala na, bumaliktad na po si Gutesa guys. Totoo nga talaga, totoo nga talagang bumaliktad siya. Recanted po, iniba na po niya ang kanyang salaysay mga kaibigan. Kasi wala na siyang magawa eh. Nakakulong na pala siya eh. Under na pala siya ng custody ng PMC, Philippine Marines Corps. So nakadetain na po siya mga kaibigan. Hindi lang po talaga natin nabalitaan dahil nga na-busy po tayo sa rally. Tapos ito pa, nagsalita pa si Amy Marcos. So nagkalabo-labo na po mga kaibigan, no? Nagkahalo-halo na po ang nagkaroon na po na tayo ng mga mix na mga topics po at mga emosyon. So malamang sa malamang mga ilang araw po, baka siguro bukas siguro yan, baka ilabas na yung video na yan, baka magulat na lang tayo, parang si Zaldico na rin yan, bigla na lang magsasalita yan. Ako po si Master Sergeant Early Gutesa. Gaganon na rin yan. Magbibigay na rin ng video yan. Di ba? Kasi tinakot eh. Tinakot ang pamilya niya eh. Siyempre. Di ba yung isa pang binugbog pa nga yung isang yung isang hawak ni Zaldico na staff. Di ba binugbog daw mga kaibigan? Naglabas ngayon ang men in uniform ng isang statement na hindi daw nila binugbog. NBI ba yung naglabas? Parang NBI yata. Na hindi daw nila binugbog. Pero hindi daw binugbog, pero bukol-bukol. May black eye, may bukol-bukol. Hindi daw binugbog. Grabe no? Ano kaya mag-declare na lang siya ng martial law? Ha? Yun na pa pala gusto niya eh.